Master ang Infantry Combat Drills. Sa makabagbag damdaming mundo ng labanan, kung saan mataas ang pusta at bawat segundo ay mahalaga, ang pagkakaroon ng plano ay mahalaga. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang kaaway ay naghagis ng isang curveball at ang iyong maingat na inilatag na mga plano ay nagkamali? Doon papasok ang mga battle drill. Ang mga pre-rehearsed na aksyon na ito ay ang backbone ng infantry tactics, na nagbibigay daan sa iyong mabilis at tiyak na tumugon sa harap ng mga hindi inaasahang pagbabanta. Hindi sila tungkol sa komplikadong paggawa ng desisyon, ang mga ito ay tungkol sa mga likas na tugon na hinahasa sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay. Isipin ang mga ito bilang memorya ng kalamnan ng larangan ng digmaan, na nagbibigay daan sa iyong kumilos ng mabilis at tiyak kahit na sa mga pinakamagulong sitwasyon. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pagsasanay sa labanan, ang mga mahahalagang blok ng gusali para sa mga taktika ng squad sa larangan ng digmaan. Ang mga ito ay paunang na-rehearse na mga aksyon na idinisenyo upang tumugon ng mabilis at epektibo sa mga karaniwang sitwasyon ng labanan, pinapaliit ang pag-aalinlangan at pag-maximize ng iyong mga pagkakataong mabuhay. Battle Drills, Instinctive Responses for the Squad. Isipin ang mga battle drill bilang muscle memory para sa iyong squad. Hindi sila tungkol sa komplikadong paggawa ng desisyon, ang mga ito ay tungkol sa mga likas na reaksyon na maaaring may sigaw ng mabilis sa ilalim ng presyon. Isipin ang isang bumbero na tumutugon sa isang sunog, ang kanilang mga aksyon ay nakatanim na hindi na nila kailangang isipin ang bawat hakbang, ginagawa lang nila ito. Narito ang ilang pangunahing katangian ng mga pagsasanay sa labanan. Minimal orders, ang mga pagsasanay na ito ay mahusay na nasanay na nangangailangan sila ng kaunting mga order mula sa pinuno. Alam ng lahat ang kanilang tungkulin at kung ano ang gagawin. Sequential actions, mga sunod-sunod na aksyon, ang mga aksyon sa isang drill ay sumusunod sa isang lohikal na pagkakasunod-sunod, na tinitiyak ang isang maayos at coordinated na tugon. Applicable to small units, na angkop sa maliit na unit, ang mga battle drill ay idinisenyo para sa mga squad at mas maliliit na unit, kung saan ang mga mabilisang reaksyon ay mahalaga. Trained responses, sinanay na mga tugon, ang mga ito ay hindi improvised na aksyon, sila ay drilled sa iyo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Mental steps, mga hakbang sa pag-iisip, kinakatawan ng mga battle drill ang mahahalagang hakbang sa pag-iisip na sinusunod mo sa mga sitwasyong nakakasakit at nagtatanggol, kapwa sa pagsasanay at sa labanan. Importance of battle drills. Bakit mahalaga ang battle drills? Ang mga battle drill ay nagbibigay sa iyong squad ng isang set ng mga standardized na aksyon, na maaaring maging isang lifesaver sa kaguluhan ng labanan. Tinutulungan kanila. Identify key actions, tukuyin ang mga pangunahing aksyon, alam ng lahat kung ano ang kailangan nilang gawin kaagad, nang walang pag-aalinlangan. Smooth transitions, walang putol na paglipat sa pagitan ng iba't ibang pagkilos, tulad ng paglipat mula sa paggalaw patungo sa pag-atake o pagtatanggol. Standardization, siguraduhin na ang lahat ay kumikilos sa isang koordinado at mahuhulaan na paraan, na nagpapataas ng pangkalahatang pagiging epektibo ng pangkat. Quick reactions, bumuo ng mga likas na tugon sa mga aksyon ng kaaway o mga utos ng pinuno, na mahalaga para sa kaligtasan sa larangan ng digmaan. Tandaan, ang mga battle drill ay hindi kapalit ng tactical na pag-iisip. Ang mga ito ay mga tool upang matulungan kang mabilis at epektibong tumugon sa mga partikular na sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga drills na ito, madaragdagan mo ang pagkakataon ng iyong squad na mabuhay at magtagumpay sa labanan. React to contact. Mag-react sa contact. Talakayin natin ang isang kritikal na battle drill na kilala bilang react to contact. Binabalangkas ng drill na ito ang mga agarang aksyon na gagawin mo at ng iyong mga kasamahan sa squad kung bigla kang mapapasa ilalim ng bala ng kaaway. React to contact, the first moments under fire. Isipin na ikaw ay nagpapatrol, lumilipat sa isang masukal na kagubatan. Biglang tumunog ang mga putok mula sa hindi kilalang lokasyon. Anong ginagawa mo dito? Nagsisimula ang reaksyon sa pakikipag-ugnayan sa battle drill. Ito ay idinisenyo upang maging isang likas na tugon, isang serye ng mga aksyon na napakahusay na nasanay na maaari mong isagawa ang mga ito kahit nasa mga pinakanakababahalang sitwasyon. Isipin mo ito bilang isang fire drill, kapag tumunog ang alarma, hindi ka titigil sa pag-iisip, sundin mo lang ang itinatag na mga pamamaraan upang lumikas sa gusali.
Required actions. Mga kinakailangang pagkilos. Narito ang mga aksyon na kasangkot sa reaksyon sa pakikipag-ugnayan sa battle drill. Take cover and return fire. Ang iyong unang instinct ay dapat na hanapin ang pinakamalapit na takip at ibalik ang putok sa direksyon ng kaaway. Pinapayagan ka nitong protektahan ang iyong sarili habang pinipigilan ang apoy ng kalaban. Locate and engage the enemy. Mabilis na susubukan ng mga pinuno ng iyong koponan na tukuyin ang posisyon ng kalaban at akitin sila sa mahusay na layunin ng apoy. Ibibigay din nila ang impormasyong ito sa pinuno ng squad. Control fires. Ang mga pinuno ng koponan ay gagamit ng mga karaniwang utos ng apoy upang idirekta ang iyong apoy. Kasama sa mga utos na ito ang mga elemento tulad ng alert, alerto, kunin ang iyong atensyon. Direction, direksyon, ipahiwatig kung nasaan ang kalaban. Description, paglalarawan, ilarawan ang target. Range, saklaw, tansyahin ang distansya sa target. Method of fire, tukuyin ang uri ng apoy na gagamitin. Command to fire, sabihin sa iyo kung kailan magsisimulang mag-shoot. Maintain contact and report, panatilihin ang contact at ulat, manatiling nakikipag-ugnayan sa iyong body at team leader, at iulat ang anumang impormasyon tungkol sa lokasyon ng kaaway. Squad Leaders Assessment, pagtatasa ng leader ng squad, ang pinuno ng squad ay lilipat sa pangkat ng bumbero na nakikipag-ugnayan, tasahin ang sitwasyon, at magpapasya sa pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Maaaring kabilang dito ang patuloy na pagpapaputok at pagmaniobra, pag-atake sa posisyon ng kaaway, o kahit na pagsira ng contact at pag-atres. Isipin ang labanan sa isang delwana, kung saan ang isang puwersa ng Britanya ay tinambangan ng mga mandirigmang Zulu. Bagamat sa una ay tumugon sila sa epektibong pakikipag-ugnayan, ang kanilang kawalan ng isang coordinated na plano ay humantong sa kanilang pagkatalo. Call for fire support, optional, kung kinakailangan, ang pinuno ng squad ay maaaring humiling ng karagdagang suporta sa sunog mula sa pinuno ng platoon, tulad ng mortar o artillery. Tandaan, ang reaksyon sa pakikipag-ugnayan sa battle drill ay tungkol sa kaligtasan at pagkakaroon ng inisyatiba. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at pagtatrabaho bilang isang cohesive team, mabilis mong ma-neutralize ang banta ng kaaway at mabawi ang kontrol sa sitwasyon. Break contact. Pag-usapan natin ang break contact, battle drill. Ito ang gagawin mo kapag ang iyong squad ay nasa ilalim ng apoy at kailangang umalis sa kalaban ng ligtas. Isa itong mahalagang kasanayan na makapagliligtas ng mga buhay sa init ng labanan. Break contact, disengaging from the enemy. Paghiwalay sa kaaway. Isipin na ikaw at ang iyong squad ay nahuli sa isang labanan. Ang kalaban ay nagpapaputok sa iyong posisyon, at kailangan mong makaalis doon ng mabilis. Iyan ay kapag ang break contact drill kick in. Ito ay isang serye ng mga coordinated na aksyon na idinisenyo upang ilayo ka sa paraan ng pinsala habang pinapanatili ang kakayahang lumaban. Isipin mo itong parang boksingero na naghuhubad at naghahabi para maiwasan ang mga suntok habang naghahanap pa rin ng siwang para hampasin. Required actions. Mga kinakailangang pagkilos. Narito kung paano gumagana ang break contact drill. Support and move, ang pinuno ng squad ay nagtatalaga ng isang koponan upang magbigay ng panakip na apoy habang ang iba sa pangkat ay lilipat sa isang bagong posisyon. Ang panakip na apoy na ito ay mahalaga para sa pagsugpo sa kaaway at pagpayag sa iyong mga kasama sa squad na ligtas na umatras. Move to designated position, lumipat sa nakatalagang posisyon, ang gumagalaw na elemento ay sumusunod sa mga tagubili ng pinuno ng squad, na maaaring isang partikular na distansya at direksyon, isang tampok na terrain, o isang paunang itinalagang rally point. Maaari rin silang gumamit ng mga granada ng usok upang matakpan ang kanilang paggalaw. Engage from new position, sa sandaling nasa bagong posisyon, ang gumagalaw na elemento ay nagbabalik ng apoy, na patuloy na pinipigilan ang kaaway. Kung kinakailangan, maaari silang gumamit ng mga diskarte sa sunog at paggalaw upang umabante o umatras. Continue moving and suppressing, ang squad ay patuloy na lumalayo sa kaaway sa isang serye ng mga hangganan, palaging pinapanatili ang suppressive fire. Kung maaari, lumipat sila patungo sa isang posisyon kung saan maaari silang makatanggap ng suporta mula sa isang mas malaking unit o maabot ang isang ligtas na lugar. Change direction, baguhin ang direksyon. Kapag nasira ang contact,
Maaaring mag-utos ang pinuno ng squad ng pagbabago sa direksyon para mas mahirap para sa kaaway na subaybayan at i-target ka. Regroup sa rally point. Kung maghihiwalay ang squad, dapat lumipat ang lahat sa huling itinalagang rally point upang muling pangkatin at suriin muli ang sitwasyon. Isipin ang pag-atres ng mga Griego mula sa Thermopylae, kung saan pinigilan ng isang maliit na rearguard ang mga Persian habang ang pangunahing puwersa ay umatras patungo sa kaligtasan. Account for personnel and continue, account para sa tauhan at magpatuloy. Kapag nabilang na ang lahat, muling inaayos ng squad at ipinagpatuloy ang misyon. Tandaan, ang pagsira sa pakikipag-ugnayan ay hindi tungkol sa pagtakas. Isa itong tactical na maniobra na idinisenyo upang mapanatili ang lakas ng pakikipaglaban ng iyong squad at payagan kang muling makipag-ugnayan sa kalaban ayon sa sarili mong mga termino. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa drill na ito, maaari kang bumuo ng mga kasanayan at instinct na kinakailangan upang mabuhay at magtagumpay sa labanan. Squad Attack Battle Drill. Pag-usapan natin ang Squad Attack Battle Drill, isang mahalagang maniobra na ginagamit kapag ang iyong squad, bilang bahagi ng isang platoon, ay nakatagpo ng kaaway sa panahon ng pag-atake o paggalaw upang makipag-ugnayan. Ang drill na ito ay tungkol sa pagtugon ng mabilis at tiyak upang makakuha ng mataas na kamay sa isang labanan. Squad Attack Battle Drill, ginagawang offense ang contact. Isipin na ang iyong squad ay sumusulong patungo sa isang layunin kapag bigla kang napunta sa ilalim ng apoy ng kaaway. Ang Squad Attack Battle Drill ay ang iyong roadmap para gawing nakakasakit na aksyon ang hindi inaasahang contact na ito. Ito ay isang serye ng mga coordinated na hakbang na idinisenyo upang sugpuin ang kaaway, hanapin ang kanilang posisyon, at sa huli ay salakayin at i-neutralize sila. Step 1. Action on Enemy Contact. Take cover. Sa sandali na ikaw ay nasa ilalim ng apoy, ang iyong unang instinct ay dapat na tumama sa lupa at makahanap ng takip. Ito ay maaaring isang kanal, isang pader, o kahit isang bahagyang pagkalumbay sa lupa. Tandaan, ang takip ay anumang bagay na makakapigil sa isang bala. Return fire, agad na gumanti ng putok sa direksyon ng kalaban. Ang iyong layunin ay sugpuin ang kanilang apoy at pigilan sila sa mabisang pagmaniobra. Report and maneuver, habang gumaganti ng putok, susubukan ng bawat pinuno ng pangkat na matukoy ang posisyon ng kalaban at iulat ito sa pinuno ng squad. Ang koponan na hindi direktang nakikipag-ugnayan ay tututuon sa pag-secure sa mga gilid at likuran ng squad. Step 2. Locate the enemy. Identify enemy positions, kilalanin ang mga posisyon ng kaaway, gamitin ang paningin at tunog upang mahanap ang kaaway. Maghanap ng mga pagkislap ng muzzle, usok, paggalaw, o anumang iba pang palatandaan na maaaring magbunyag ng kanilang posisyon. Squad Leaders Assessment. Pagtatasa ng squad leader, ang pinuno ng pangkat ay lumipat sa isang posisyon na may mahusay na pagmamasid at tinatasa ang sitwasyon. Susubukan nilang tukuyin ang laki, lokasyon, at mga potensyal na kahinaan ng kaaway. Step 3. Suppress the enemy. Gain fire superiority. Kung ang iyong team na nakikipag-ugnayan ay maaaring makakuha ng fire superiority, ibig sabihin ang kanilang sunog ay mas epektibo kaysa sa kaaway, patuloy nilang supulen ang kalaban. Maaaring kabilang dito ang pag-target sa mga sandata na inihatid ng mga tauhan ng kaaway, paggamit ng mga smoke grenade para sa pagtatago, o pagpapanatili ng mataas na rate ng tumpak na sunog. Establish a support by fire position. Kung hindi makakuha ng fire superiority ang iyong team, ay deploy ng squad leader ang kabilang team para magtatag ng support by fire na posisyon. Nangangahulugan nito na magbibigay sila ng covering fire upang payagan ang unang team na magmaniobra o humiwalay. Step 4. Attack. Assess the situation. Suriin ang sitwasyon. Ang pinuno ng squad ay mangangalap ng impormasyon tungkol sa posisyon, sukat, at kahinaan ng kaaway upang matukoy ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Maneuver and assault, maniobra at pag-atake. Kung papayagan ang sitwasyon, ididirekta ng pinuno ng squad ang isang koponan upang maniobra at salakayin ang posisyon ng kaaway habang ang isa pang koponan ay nagbibigay ng panakip sa apoy. Nangangailangan ito ng malapit na koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga koponan. Step 5. Consolidate and reorganize. Secure the position. Kapag nakuha na ang posisyon ng kalaban, dapat na mabilis itong i-secure ng squad at maghanda para sa isang potensyal na counterattack. Reorganize, muling ipamahagi ang mga bala,
muling iposisyon ang mga armas, gamutin ang mga nasawi, at mang-alap ng katalinuhan. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagmaster sa squad attack battle drill, mas magiging handa ka para epektibong tumugon sa pakikipag-ugnayan ng kaaway, sakupin ang inisyatiba, at makamit ang tagumpay sa larangan ng digmaan. React to Ambush Battle Drill. Mag-react sa Ambush Battle Drill. Pag-usapan natin kung ano ang reaksyon ng squad sa pag-ambush, at kung paano aalisin ang mga bunker ng kaaway. Ito ay mga mahahalagang pagsasanay sa labanan na nangangailangan ng mabilis na pag-iisip at mapagpasyang aksyon upang mabuhay at madaig ang mga mapanganib na sitwasyong ito. Mag-react sa Ambush Battle Drill, Survive and Fight Back. Ilarawan ito, ikaw ay nasa patrol at biglang nahanap ang iyong sarili sa kill zone ng isang ambush ng kaaway. Lumilipad ang mga bala, sumasabog ang mga granada, at nagkakaroon ng kaguluhan. Anong ginagawa mo? Ang react to ambush battle drill ang iyong lifeline sa ganitong sitwasyon. Near ambush. Malapit sa ambush. Kung malapit ang ambush, sa loob ng hand grenade distance, ang iyong agarang reaksyon ay return fire and take cover, agad na pumutok pabalik sa kalaban at hanapin ang pinakamalapit na takip para sa proteksyon. Throw grenades, gumamit ng fragmentation, concussion, at smoke grenades upang sugpuin ang kaaway at lumikha ng smoke screen para sa iyong paggalaw. Assault through the ambush, matapos sumabog ang mga granada, agad na salakayin ang posisyon ng ambush, gamit ang mga diskarte sa sunog at paggalaw. Far ambush. Malayong ambush. Kung ang pananambang ay lampas sa hanay ng hand grenade. Return fire and take cover, tulad ng isang malapit na ambush, ang iyong unang instinct ay gumanti ng putok at maghanap ng takip. Suppress the enemy, tumutok sa pagsira o pagsugpo sa mga sandata na inihatid ng mga tripulante ng kaaway, gamit ang usok upang matakpan ang kanilang paningin. Flank and assault, habang ang tinambangan na elemento ay nagpapanatili ng suppressive fire, ang ibang team ay nagmamaniobra sa isang vulnerable na gilid ng posisyon ng kaaway at umaatake gamit ang apoy at paggalaw. Isipin ang labanan sa isang delwana, kung saan ang mga mandirigmang Zulo ay gumamit ng mga palaipat-lipat na maniobra upang talunin ang mga puwersa ng Britanya sa panahon ng isang ambush. Call for support, ang pinuno ng squad ay humihiling ng hindi direktang suporta sa sunog, kung mayroon, o magulat sa pinuno ng Klaten para sa karagdagang mga tagubilin. Reorganize and continue, kapag na-neutralize na ang ambush, muling inaayos ng squad at ipinagpatuloy ang misyon. Knocking out bunkers battle drill, pag-aalis ng mga pinatibay na posisyon. Ang mga bunker ay pinatibay na mga posisyon na maaaring maging matigas na mga mani na pumutok. Ngunit sa tamang taktika at koordinasyon, ang iyong squad ay maaaring neutralisahin ang mga banta na ito. Initiate contact, simulan ng contact, pinaputukan ng squad ang bunker, at tinasa ng pinuno ng squad ang sitwasyon. Suppress and obscure, ang pangkat ng bumbero na nakikipag-ugnayan ay naglalagay ng mapanpigil na apoy at gumagamit ng mga granada ng usok upang takpan ang paningin ng kalaban. Maneuver to the flank, kung maaari, ang pinuno ng squad ay nagmamaniobra ng isang koponan sa isang mahinang gilid ng bunker, sinasamantala ang pagtatakip at pagtatago. Assault the bunker, ang pangkat ng pag-atake, kadalasang binubuo ng isang granada at rifleman, ay umaatake sa blind side ng bunker. Tinakpan ng isang sundalo ang labasan habang ang isa naman ay naghagis ng granada sa loob. Matapos sumabog ang granada, nililinis nila ang bunker ng mga maikling pagsabog ng apoy. Consolidate and reorganize, kinukumpirma ng pinuno ng squad na nawasak ang bunker, nagulat sa pinuno ng Klaten, muling inayos ang squad, at ipinagpatuloy ang misyon. Ang mga battle drill na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa kaaway, tungkol sila sa pag-agaw sa inisyatiba at gawing nakakasakit ang isang depensibong sitwasyon. Sa pamamagitan ng regular na pagsasanay sa mga pagsasanay na ito, mas magiging handa kang harapin ang hindi inaasahan at malampasan ang anumang hamon sa larangan ng digmaan. Ngayon, nakikisabay tayo sa mga senaryo na nakakapagpabilis ng puso na dapat paghandaan ng bawat sundalo, hindi inaasahang pakikipag-ugnayan ng kaaway, pananambang, pag-atake sa bunker, digmaang trench, at labanan sa lungsod. Ginalugad namin ang mga mahahalagang pagsasanay sa labanan na nagiging ayos ng kaguluhan, na nagbibigay daan sa iyong tumugon ng desidido at maging matagumpay.
Mula sa mabilis na kidlat na react to contact, na drill na nagpapabago sa iyo mula sa paglipat ng mga target patungo sa isang puwersang panlaban, hanggang sa kinakalkulang break contact, na maniobra na nagsisiguro sa iyong kaligtasan, sinaklo namin ang mga pangunahing aksyon na kailangang makabisado ng bawat sundalo. Sinuri namin ang mga komplikado ng paglabag sa mga hadlang, mula sa mga minefield hanggang sa mga pinatibay na bunker. Ito ang mga sitwasyong may mataas na peligro na nangangailangan ng lakas ng loob, kasanayan, at hindi matitinag na pagtutulungan ng magkakasama. Ngunit sa tamang pagsasanay at pagsasanay, malalampasan mo ang mga hamong ito at mapapawi ang landas patungo sa tagumpay. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay bilang isang sundalo, dalhin mo ang mga aral na ito. Sanayin ang mga pagsasanay na ito ng walang humpay, unawain ang kanilang layunin, at huwag maliitin ang kanilang kahalagahan. Sila ang mga tool na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang harapin ang anumang hamon sa larangan ng digmaan, nang may kumpiyansa at hindi natitinag na paglutas. Tandaan, ang iyong paglilingkod sa ating bansa ay isang marangal na tungkulin. Ito ay isang pangako sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, isang dedikasyon sa pagprotekta sa ating tinubuang bayan at pagtataguyod ng mga pagpapahalagang ating pinahahalagahan. Habang pinagdadaanan mo ang mga pagsasanay na ito sa labanan, hindi ka lang naghahanda para sa digmaan, naghahanda kang paglingkuran ng iyong bansa ng may karangalan, tapang, at walang humpay na katapatan.